Magandang umaga mga kamisyon. Magandang araw sa inyo! Ayan kuya, Holy Week na naman ngayon oh! Oo nga, at ngayon marami siyempre tayong mga kaibigan, mga kababayan na talagang nagpupunta sa mga iba't ibang lugar para magbakasyon. Teka kuya, sandali lang! Naku, ang mahal ng gas ngayon eh! Saka lahat ng bilihin ng mahal eh! Oo, kasi nga actually dumadanas talaga tayo ng crisis ngayon. Pero ganoon naman din yan talaga. Marami tayong pinagdadaanan, hirapan sa buhay, no? Pero yun nga, maganda nga talaga na mayroong paalala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. O kuya, sa Bible kuya! Oo, at doon at makakita natin pwede tayong kumuha ng encouragement para mapalakas tayo sa mga ganitong sitwasyon. Pero naisingit mo pa yung 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 gas Oo nga kuya eh, kasi talagang daw ay nag-iisip ngayon eh. Ayoko na lang bumiyahe, dito na lang ako sa bahay, nanonood na lang ako ng Netflix. Oh, anyway, hindi yun yung topic natin ngayon, no. Sa mga commission natin na nanonood ngayon, gusto namin maintindihan na marami po tayong mga Ayun na naman kuya, yung manok. O, di ba kuya, bawal yung baboy ngayon, di ba? Yun na lang yung ulamin natin, kuya. tumigil ka, super tantan. Actually, hindi atin yung kapitbahay yan. Ganon. Hingiin na lang natin, kuya. Dali, ang ingay eh. Kada devotion namin, medyo struggle talaga. Pero anyway, wala ako sa'yo eh. Ay, hindi, okay lang yan, kuya. Tuloy mo na lang, kuya. Tuloy mo na lang. Okay, sige. Gusto kong pag-usapan natin yung mga kaugalian na ginagawa natin tuwing Holy Week, di ba? Alam mo, sa totoo lang, nagdaalangan ako na gawin itong devotion na to kasi baka mamaya, baka may ma-offend, especially sa mga kaibigan nating Catholic, no? Kasi yun naman ang purpose, no? Isa rin sa mga nagiging kaugalian natin mga Pilipino. Sobrang pinahahalagahan natin yung tradition na kung saan sanayan natin, kinamulatan natin, di ba? Pero hindi natin talaga binabasa yung Bible. Oo, kuya, kasi yun talaga importante eh. Dapat alam natin kung anong sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito yung nabanggit namin last time, no, na doon sa mga previous videos namin, na tayong mga Pilipino, mahilig tayong makinig sa mga kwento, mahilig tayong makinig sa mga tradisyon, mahilig tayong makinig sa mga ganyan. Pero hindi natin talaga ugali na yun nga, yung tayo mismo yung makaalam, no? Kasi pag information, Kaya ang daming mortis sa atin, kuya, no? Ang daming ganun eh. pero totoo yan eh, traditionally, mas nabubuhay tayo dun sa mga sabi-sabi, sa mga, ito yung kaugalian namin, nakasanayan ko na to, lumaki na akong ganito. Teka, kuya, sandali lang. Hindi ka lumaki, di ba? Hindi, wag kang magulo. Nakasanayan ko na to, ganito na yung kinatandaan ko, ito na yung kinamulatan ko, parang ganun. Pero actually, meron mga tinuturo ang Panginoon na sumasalungat sa ating mga tradisyon. Speaking of that, yan yung ginagawa natin, di ba? Yung mga penitensya, yung mga sinakulo, nakikita natin dyan. Nakakatuwa naman lalo sa mga probinsya or kahit naman sa ibang lugar, pinoportrait natin yung Jesus at diba, isang paalala sa atin yon na mayroong isang Diyos na nagsakatawang tao para magbayad ng ating mga kasalanan. Pero ito yung nagiging problema, ginagawang panata yun. At naniniwala tayo, tanggapin man natin o hindi naniniwala tayo na kapag ginagawa yun, nababawasan yung ating mga kasalanan. Lalo na yung mga tao nagpapapako sa krus. Diba? Maraming tao yung sinusugatan yung sarili nila, humihiga sa lupa habang napakainit ng araw, nagbibilad sa init ng araw, o kung ano-ano pang mga sakripisyo. Yun yung isang bagay na actually, akala natin natutuwa ang Panginoon, pero according sa kanyang salita, hindi sa sinasabi natin, according sa Bible, hindi po natutuwa ang Panginoon. At saka, kumbaga, meron pang sinasabi niya na parang iniinsulto natin siya. O, kalain mo yun, no? Gumagawa tayo ng mga bagay, hindi natin naiintindihan. Sa kalit na matuwa si Lord, lalo tuloy siya nagagalit. At yan, makikita po natin. Una, gusto ko sabihin sa inyo, no, na yung sinasabi sa Book of Galatia, chapter 2, verse 21. Sabi doon, basahin mo nga, super tantan. Kaya ito sabi niya, hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay magpapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kaguluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ayan, ang liwanag ng sinabi niya doon. Ang nagsasalita dito ay si Pablo, no? At ina-address niya to sa mga simbahan, sa mga mananampalataya
sa Church of Galatia. Kung ang tao daw ay kasi nung panahon naman nila wala naman silang mga tradisyon na ginagawa natin, pero naniniwala sila dun sa law, yung sa Mosaic law na kailangan gawin mo to, gawin mo. Tradition din yun na kailangan magpapa-circumcise ka, kailangan i-observe mo yung Sabbath, basta yung mga kaugalian nila noon, parang sa atin din na may tradition. Dapat i-celebrate mo to, ganito, ganyan. Napakarami nilang kaugalian nun. Ang sabi ni Paul, sabi niya, Kuya, ang ingay talaga ng manok sa kawit mo, nyo. Kausapin ko na kaya. alam mo, super tanda, wala ka naman magagawa eh. Hindi mo naman sila pwedeng kausapin. Hindi ka naman na naiintindihan eh. Marunong kaya ako tumilaok. Puro kalokohan eh. Hindi, sige. Ang sinasabi natin dito, no? Yung panahon ni Paul, ang mga tao nun eh sobrang dogmatic, sobrang pinaniniwalaan nila yung mga kaugalian, yung mga tradisyon nila na tinuro sa Mosaic law no, na Judaism. Yan ba yung kuya, yung follower ni Juday? Hindi, yun yung Judaism, yun yung religion na itinatag ni Moises. Pero napakaraming napakaraming utos ang nakasanayan nilang gawin para pumunta ka ng langit. Kailangan sundin mo lahat yun, lahat. Hindi lang yung 10 Commandments, yung napakaraming batas na yun. Ganun pala yung kuya, no? Oo. At yun yung isang problema. Sinasabi dito ni Paul na kung maliligtas ang tao sa pagsunod nyo dyan, walang sa yung pagkamatay ni Jesus Christ. Gusto ko magkaroon ng disclaimer, no? Hindi sinasabi dito ni Paul na masama na sumunod sa batas o masama yung gumawa ng mabuti o gumawa ng pagpapasakit, no? O yung tradisyon nila. Hindi sinasabi yun ni Paul, pero sinasabi doon na hindi yun ang paraan para mapunta ng langit, para magkaroon ng kaligtasan. Kundi sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus Christ, bilang ka na lang Panginoon at tagapagligtas. Yun lang ang tama. Tama yung sabi ni Super Tantan. Kailangan isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin mo, paniwala ka na, Lord, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, yung pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, sapat na yun. At syempre magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Alam nyo, ito yung sinasabi natin paano ka magsisi ng kasalanan, gagawin mo uli yun. Kaya nga dapat sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Yan. Isang beses mo lang isusuko yung buhay mo sa Panginoon. Pero, kailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan mong basahin yung salita niya. Kailangan ka rin manalangin. Bakit? Kailangan ayusin mo yung relationship mo sa Panginoon. Kasi dun yung way para yung mga kasalanan natin, yung mga bisyo natin, yung mga masamang kaugalian natin, mawala. Kailangan yan kuya kasi si Lord lang naman talaga ang pwedeng bago sa atin eh. Totoo yun. Totoo yung sinabi mo, Super Tantan. Si Lord Jesus lang ang pwede magbago sa buhay ng isang tao. Marami akong natuklasan ganyan. Mga adik, mga masasamang gawain. And even myself, kahit ako mismo, marami akong mga bisyo noon na talagang tinanggal ng Panginoon. Hindi ko sinasabing perfect, no? Perfecto yung buhay ko. Hindi. Ang dami ko pa rin struggle. Pero, sa tulong ng Panginoon, tinuturuan niya ako na pagtagumpayan lahat ng yun. Kumbaga alam niyo yun, sa isang gamit, di ba? Siya yung gumawa sa atin, di ba? Pag nasira yung cellphone mo, dadali mo yun sa manufacture, papaayos mo, di ba? Hindi kuya, bumili ka na lang ng bago, marami home credit eh. Anong home credit? Ikaw naman, Super Tantan. Hindi, di ba? Pero totoo yun eh. Siya yung gumawa sa atin. So, ibig sabihin, kapag may nasisira tayo, yung mga sira sa atin, siya lang yung makakapag-ayos. So, at hindi lang yun. Ito yung isang maganda sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan, isang beses lang, para sa inyo na mga makasalanan. Sa atin lahat yun. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Gusto ko dito yung sabi dito, sapagkat si Kristo ay walang kasalanan. Mismong Biblia ang nagsasabi niyan. Siya ay walang kasalanan, pero namatay siya at ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. So ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Parang court, na-imagine yung court. Tapos nandun yung Godfather, no, para i-judge tayo, pero sasabihin ni Jesus Christ, teka lang, Daddy talaga, astig. Daddy, wait lang, namatay ako para sa taong yan. Tinanggap niya ako bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Kaya kung ano man yung kasalanan ng tao na yan, absuelto na siya. Oo kuya, ganun pala yun, no? Ang bait talaga ni Jesus Christ. Totoo yun. At yun yung dahilan kung bakit siya napunta rito sa mundo. Kaya kung sasabihin natin na
magpepenitensya tayo, magsisinapulo tayo, magpapahirapan natin yung mga kasalanan natin. Hindi totoo yung paniniwala natin na mababawasan yung kasalanan natin. In fact, lalong madadagdagan eh. Bakit? Kasi iniinsulto mo, sinasabi mo kay Jesus na, Jesus, yung ginawa mo sa krus na Kalbaryo, hindi pa sapat yan, kaya dadagdagan ko. Unang-una kuya, hindi mo gagawa yun kasi hindi naman tayo banal. Okay, balik tayo dun sa sinabi niya ni Super Tantan. Balik tayo dun sa kaugalian ng mga Israelites nung araw. Nung araw, ang ginagawa ng mga Israelita para mahugasan yung kanilang mga kasalanan, kukuha sila ng dugo ng hayop. Yung pinakamaganda, pinakamataba, yung walang sakit. Yung pinapatay nila, yung sinusunog nila sa templo. Diba? At yun yung nagiging kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, tama na, hindi na yan. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, meron na lang isa na siya magbabayad, yung isang dugo na magbabayad sa kasalanan ng buong sanlibutan. At walang iba kundi yun nga si Jesus Christ yun. So hindi na tayo kailangan magkagaya ng Israelita, kagaya ng mga Jews na pupunta tayo sa temple, tapos magbibigay tayo ng dugo ng hayop. Hindi na natin kailangan gawin yun. Kasi yun nga sabi niya dito sa unang Pedro, sabi niya, sabi niya, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan. In-emphasize ni Peter yung salitang walang kasalanan. Kasi bakit? Kasi yun yung requirements. Kailangan banal. Kailangan walang kapintasan. Kailangan holy. At alam naman natin, kahit sino sa mundo rito, sa mundo, walang banal. Maliban kay Lord Jesus. Kaya siya lang yung, kumbaga siya yung naging lamb. Siya yung naging alay para sa kabayaran natin. Tapos magpapenitensya ka, gagawin mo yung mga ganyan, yung susugatan mo yung sarili mo. Di sasabihin mo doon sa Panginoong Hesus, Lord, hindi enough eh. Kailangan ko pang gawin to. So, doon pa lang sobrang komplikado na sa sinasabi ng Bible. No, again, gusto ko lang sabihin, hindi ito pang sa mga Katoliko, pero kung maiintindihan ito ng mga Katoliko, alam natin tradisyon yan, pero kung maiintindihan natin ito ng mga minamahal nating Katolik na alam ko naman, naniniwala din naman sila na si Jesus Christ ay Lord and Savior, diba? So, kung mas maintindihan nila, siguro instead na magsinakulo ka, instead na pahirapan mo yung sarili mo, sugatan mo yung sarili ko, bakit hindi na lang, diba, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. At magbasa tayo ng Bible araw-araw. Totoo yun, tama yun. Isuko natin yung buhay natin sa Lord. At the same time, mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang salita. Alam nyo, ang isang nakita ko doon mula nung sumunod ako sa Panginoon, yun ang advantage kapag sumusunod ka sa Bible. Hindi ko sinasabing perfect yun, no? Gabi naman si Kuya Robert, perfect yung buhay niya. Hindi yun ang sinasabi ko. Sinasabi dito, mas magkakaroon ka ng kaayusan. Maraming bagay sa buhay ko na tinama ng Panginoon mula nung nagbabasa ako ng Bible. Totoo yan, kuya. At saka, kailangan talaga natin ng guidance ni Lord. Totoo yun. Kailangan natin ng guidance ni Lord. Kaya, yun ang hamon namin at saka gusto namin ma-inspired kayo sa umagang ito. Sana sa inyong pagbabakasyon, hindi lang kayo pupunta sa mga magagandang lugar o kaya kahit nasa bahay ka lang, no? Pero sana magkaroon tayo ng time na maisip natin to na, Lord, minsan kang namatay sa akin para sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At kapag yan, ginawa mong dasal at pinagdasal mo sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Bible, to those who receive Him, to those who believe in His name, yung nagsuko ng kanilang buhay, He gave the right to become children of God. Wow, ang galing kuya. Anak na sila ng Diyos. Kagaya ng mga nangyari sa mga tao na nagsuko ng kanilang buhay, sila ay naging anak ng Diyos. At yun din yung hamon namin sa inyo, Commission, na nais namin gawin mo ngayong umaga. Maraming salamat, no? Kuya, sandali lang, kuya. Gusto ko lang sabihin sa'yo, kuya, no? Kasi may mga nagtatanong tungkol sa mga songs na nilalabas mo, eh. Oo nga, salamat sa mga nanood ng mga kanta. Actually, malapit na matapos yung Misyonero Puppet Album, no? Astig album! Astig yan, kuya! Oo. Marami nagtatanong kung ganun ba talaga kaganda yung boses ko pag kumakanta. Hindi po ako, wala po akong golden voice. Sa totoo lang. Pero lahat ng mga lyrics, pati yung mga arrangement doon, ako po yung original na gumawa noon. Kaya yun po ay composition, no?
Meron din ako mga sinulat na kanta nung araw, pero ako rin yung nag-perform, kumbaga, kasi isa rin po, sa mga hindi po nakakalam, isa rin po akong musikero. At saka at the very young age po, siguro mga high school, nagsusulat na po talaga ako ng mga original song. Kaya, kumbaga, sanay na sanay po ako magsulat ng kanta. Kaya lahat ng mga lyrics po doon na lumabas sa napanood nyo, yun po ay mga original lyrics ko po at saka areglo and tono. Pero syempre, speaking of voice, sabi ko nga, wala akong golden voice, so AI na po yun. Yun. Ginamit mo na yung technology ko kaya. Oo, kasi sayang di ba? Parang sa atin naman, marami tayong way na pwede nating gamitin para makapagturo tayo ng salita ng Diyos. And one of that way is music. O di ba? Gumagamit tayo ng gagaya nito. Ano to kuya? Hindi, kasama ko si Super Tantan. Dalawa kami nagtuturo sa inyo, di ba? So, hindi lang yun. Ang maganda rin dun is pwede tayong mas catchy kasi, mas maalala mo kapag yung lesson ay nasa music, di ba? Lalo rap song, napaka-in-demand yan. Salamat sa mga sumusuporta dito po sa ating page, no, sa Misyonerong Puppet. At sana po ang prayer namin na napagpapala po kayo ng mga pinag-uusapan natin. No, at yan lang po, ito po yung ating napakagandang paalala mula kay Kuya Bert. At syempre kay Super Tantan. Tantaronan. God bless everyone. God bless sa inyo mga kapatid. God bless.